Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang mapagpalang araw po. Itago niyo po ako sa pangalang Jimbo. Minsan po, nangyayari ang mga bagay na kahit tayo ay hindi naman natin inaakalang mangyayari sa buhay natin. Na sa ating pagkatao, may mga taong magiging bahagi na kahit sabihing mali nangyayari. Kuya E, ito po ang aking kwento tungkol sa isang tao na naging parte rin ng buhay ko. Noon pa man mula sa aming probinsya ay gustong-gusto kong makapag-aral sa Maynila. Siyudad ng pangarap ang pagkakakilala noon. Mula pa lang noon kapag sinabing Maynila. Sa Maynila, mabilis ang buhay. Ilang beses kong kinumbinsi ang aking magulang, ang nanay at tatay na makapag-aral sa Maynila hanggang natupad naman. Pero para makatipid, ipinakiusap nila ako sa aking Ninong Greg. Kaibigan siya ni tatay. Sinabay ako ni Ninong Greg nang umuwi siya sa aming probinsya. Si Ninong Greg ay solong naninirahan sa hindi naman kalakihan ngunit sarili niyang bahay sa Maynila. Nung una, medyo nahihiya pa ako kay Ninong Greg pero nang makasanayan ko na ay parang naging magtropa na lang kami. Sa katunayan nga ay madalas kung weekend ay nagiinuman kaming dalawa. Minsan rin akong naisama sa bahay aliwan ni Ninong Greg. Si Ninong Greg ay nasa early 40s at gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako po ay straight. Wala po akong ideya noon na ang Ninong Greg ko na inakalang lalaki din ay may itinatagong lihim. Mga ilang buwan na rin akong naninirahan noon sa kanya nang hindi ko man lang talaga nahalata ang kanyang ibang pagkatao. Nagsimula yon Kuya E nang minsang mag-inom kami sa isang club na madalas naming pinupuntahan. Kakasembre ko lamang noon kaya naman masaya ako at aaminin kong naparami ako ng inom ng alak. Beer lang naman pero sobrang dami kong nainom na dumating sa punto na nagsuka pa ako sa banyo. Sa madaling salita, inakay ako pauwi ni Ninong Greg. Ako yung tao na kapag nalasing parang hindi ko na masyadong namamalayan yung mga nasa paligid ko. Pero ang alam ko noon ay inakay ako ni Ninong Greg palabas ng club hanggang sa ang sumunod na alaala ko ay nakahiga na ako sa aking kwarto. Pero ang aking pagkalasing na yon ay may ibang mangyayari pala. Kung tutuusin nung una, inakala ko rin na panaginip lang yun. Alam ko na may gumagalaw sa aking paps at si Ninong Greg yun. Para akong bangag noon na hindi ko alam kung in-enjoy ko ba o hindi lang talaga ako makagulapay. Hindi ko alam kung nag-standing ovation ba yun, basta alam ko may sumubo nun. Nang gumising ako ng umaga, nag-isip ako, paano ako nakauwi? Basta may gulo sa isip ko Kuya E na feeling ko may nangyari talaga. Pagbangon ko, wala na si Ninong Greg. Pumasok sa kanyang trabaho. Hindi ko talaga maisip o maalala kung imagination ko ba yung naalala ko na may ginawa siya sa akin. O panaginip. Kasi naman, sa ilang buwan ko doon, hindi ko naman nakitaan ng kung anuman si Ninong Greg. Kaya sabi ko, baka hindi naman totoo. Pero Kuya E, nung araw na yon, may ibang lagkit ang aking paps na talagang nakapagpaisip sa akin. Kinagabihan, may dala si Ninong Greg na lechon manok kaya nagsaing na lang ako. Nanonood ako ng basketball. Sinabi ko kay Ninong Greg na pasensya na po, hindi ko alam paano ako nakauwi. Sabi naman niya, lasing na lasing ka nga. Tanong niya sa akin, naalala mo ba kung paano ka nakauwi? Sabi ko, hindi po. Basta natandaan ko po, nagsuka po ako doon sa banyo ng club. Sabi ko, pasensya na po. Gusto ko sanang itanong kay Ninong Greg kung may nagawa ba siya sa akin o anuman
Pero syempre, nahiya ako baka naman hindi o mali naman yung iniisip ko. Hindi na muli ako na nag-usyoso pa, Kuya E. Sabay kaming naghapunan ni Ninong Greg at nagkwentuhan. Hanggang sa matapos ay konting pahinga, nagbukas si Ninong Greg ng beer. Kahit ayoko pa sana napilitan ako. Sabi ni Ninong Greg, tamang-tama raw yon at masundot ang aking hangover. Hindi ko alam bakit ako ganon, Kuya E, pero kapag beer kasi at nakarami ako, maghapon yung aking hangover. Random na kwentuhan lang kami, Kuya E, hanggang sa makarami na rin muli kami ng pag-iinom. Hindi pa naman ako lasing, pero nagulat si Ninong Greg sa tinanong ko sa kanya. Tinanong ko kung sinubo ba niya yung paps ko. Painom pa lang si Ninong Greg noon mula sa bote ng beer at hindi niya tuloy na ituloy. Sabi ko, sorry po, nag-iisip kasi ako. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Doon, Kuya E, hindi naman nagsinungaling si Ninong Greg. Sabi niya sa akin ay sorry. Sabi ko, wala naman po yun, Ninong Greg. Hindi lang naman kayo ang nakagawa sa akin nun. Sabi ko, marami na rin naman mga bakla yung nakagawa sa akin nun. Saka girlfriend ko. Sabi ni Ninong Greg, pasensya na, hindi na raw mauulit yun. Yung gabi yun, hindi ako tumigil sa mga pagtatanong kay Ninong Greg. Sabi ko, okay lang din naman kung gustuhin niya. Masarap naman po, pero sana yung alam ko. Parang natahimik si Ninong Greg noon, Kuya E, pero pinaramdam ko sa kanya na wala lang naman talaga yun. Sinabi ko sa kanya, napaisip lang kasi ako kaya kailangan kong i-confirm at maraming salamat sa pagsasabi ng totoo. Nakiusap na lang si Ninong Greg na huwag sasabihin sa amin o sa tatay ko. Prangka ako, Kuya E, kaya natanong ko si Ninong Greg kung natikman ba niya si tatay ko. Sabi niya ay nakapalang daw niya. Basta, Kuya E, parang naging mabilis lang siya na nag-open sa akin. Kinuwento niya sa akin bakit siya naging ganon. May hindi raw siya magandang karanasan sa kanyang pagkabata na naintindihan ko rin naman. Mula noon ay mas naging maganda naman yung samahan namin ni Ninong Greg. Mabait din kasi talaga si Ninong Greg. Pinapadalhan naman ako ng allowance ni na tatay pero dinadagdagan niya. Alam ko, nahihiya siya pero ako na ang nagsasabi sa kanya na welcome siya kung gusto niya ang paps ko. Na ginagawa niya, Kuya E, na tila ba libangan niya kapag gabi o minsan madaling araw. Sabi ko, ready lang lagi ang aking paps kasi magaling siya sa bagay na yon. Pero sabi ko, syempre hanggang doon lang naman ako. So kumbaga sa bahay na yon, napapakinabangan din naman niya ako. Hindi ko rin naman nakitaan ang pagkaklingi itong si Ninong Greg. Basta, Kuya E, lantak paps lang yung gusto niya o sapat na sa kanya. 4 years, Kuya E, ang pinamalagi ko sa kanya na wala namang feelings na kung ano pero nagpapasalamat ako sa kanya kasi nakatulong siya sa akin at naging bahagi ng aking tagumpay. Si Ninong Greg ang nagpasok sa akin sa trabaho, yung una kong trabaho. Pero simula noon, hindi na rin niya ginagawa yung mga dati niyang ginagawa sa akin. Parang bigla na lang nawala yung Elba niya sa akin. Hindi ko rin naman hinahanap yun. Kumbaga, inaasahan ko lang since lagi naman niyang ginagawa. Noong sa province na ako nagtrabaho, Kuya E, naging bihira na kaming magkita ni Ninong Greg. Lalo na at nagpamilya na rin ako at may 2 na akong anak. At oo nga pala, hindi ko pala Ninong si Ninong Greg. Kasi nung binyag lang ng anak kong isa, nagkaalaman. Ang inaanak pala ni Ninong Greg ay ang bunso kong kapatid at hindi ako. Nakakatawa pero at least kahit papaano nawalan ng guilt si Ninong Greg na ang kanyang inaakalang inaanak minsan niyang ginapang. Pero ako wala naman akong against sa ganon. Hindi naman kawalan para sa lalaki ang ganon. Ewan ko sa iba pero sa akin wala naman diferensya. Mabait si Ninong Greg at hindi nawala ang paggalang ko sa kanya noon pa man. Dahil sa aminin ko man o hindi, marami siyang naitulong sa aking buhay. Hanggang dito na lamang at salamat, Paps E.
more subscribers to come sa inyong channel. Maraming salamat sa iyo, Jimbo, sa yung liham. Nakakatuwa naman yung storya mo, no? Inakala nyo na ninong mo siya pero hindi naman pala. Pero yun nga, nakakatuwa din kasi nawala din kahit papano nga. Tulad na sinabi mo, yung guilt syempre na, inaanak ko yung kinalantari ko. Nawala sa kanya yon. At nakakatuwa, no, na yung sinabi mo na wala lang sa iyo yun, no? Hindi naman kawalan sa lalaki. Well, totoo naman, no, na parang halimbawa kung may gumawa sa iyo ng ganun tapos hindi mo naman din iniisip, so parang ang lalaki ka naman. So maliban na lang kung talagang yung may mga tao na halimbawa na pinoprotektahan ko yung aking virginity, ganyan. Pero ikaw hindi, kasi kumbaga ba sinabi mo nga na marami nang nakagawa sa iyo noon. At yun lang, at yun din ay nakatulong pa sa iyo sa pag-aaral mo, nakagraduate ka, naipasok ka sa trabaho at ngayon may sarili ka ng buhay, no. Hindi nga naman nakawala ng pagkalalaki mo. Anyways, Jimbo, maraming salamat sa iyong liham, no, at nakakatuwa yung inyong naging samahan, no? Sabi mo hindi rin naman ganung kaklingi ang iyong Ninong Greg. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.